Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Itong si Congressman Richard Gomez, yung bago sona nitong si Marcos Jr. Tapos na ang pagboto niya dito, ano lang ho ito, bumoto siya kay Tamba bilang Speaker of the House. May dahilan yan, siyempre. Pero tayo dito sa PH Update, wala tayong tatanggaping dahilan kung ano pa man ang kadahilanan mo kung bakit mo binoto yung mama na yan. Meron ka bang itinutulak na bill na kung saan pagka binoto mo siya, talagang susuportahan niya yan? O kung ano mang pabor. Kasi ganyan yan ganyan sa House of Representatives. Ngayon, itong si Tamba, sigurado ho tayo dito mga kababayan, kung doon sa impeachment ni VP Sara, kung ano-ano pinangako sa mga pumirma, dito ho sa pagiging Speaker of the House na to, malamang sa malamang kung ano-ano na naman ang binigay niya sa mga boboto sa kanya bilang Speaker of the House. Time will tell, liga nga. Time will tell, malalaman na sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang pinaplano nitong si Congressman Richard Gomez. Pero tayo hindi talaga ho tayo pabor. Pwede ka mag-abstain. Pwede mo siyang hindi iboto, di ba? Pwede mo siyang kagaya nung ginawa ng mga congressman, di ba? Ito, umpisa na natin. Game. Well, the Supreme Court has decided na unconstitutional. So, wala na tayong magagawa. Kahit mag-MR tayo, feeling ko, hindi bibigyan. So, sa tingin nyo, Hoy, Martin Romualdez! Kahit daw mag-MR ka, kahit na mag-Martin Romualdez ka, hindi na mapagbibigyan. Unanimous ang decision di ba, Kong Goma? Si Kong Goma, binoto niya tong si Tamba pero binabanatan niya ng pakonti-konti, ha? po yung maraming oras na nasayang, itong ating 20th Congress ay mag-focus na sa mga dapat na trabaho. Ako kasi hindi ako pumima sa impeachment. Ang first feeling ko kasi hindi dumaan sa tamang proseso. No? Natin din ang nakita ng Supreme Court. Paano ba yan, Kong Goma? Paano ba yan, Kong Goma? Yung binoto mong congressman, talagang kumbinsido siya. Yung binoto mong speaker, kumbinsido siya na sinunod nila ang tamang proseso dyan sa House of Representatives. Contradicting na naman yung mga sagot mo na yan dyan sa pagboto mo kay Martin Romualdez. Kaya yung mga nakinig sa kanya doon sa pagboto niya, tapos dito sa interview niya na to, yung mga intrigero-intrigera, bumaliktad na si Gomez. Yun. Nayari. Tingnan nyo natin mga kababayan. Time will tell. Ano nga ba ang deal nitong si itong si Richard Gomez? Tuloy. Wala. Iba kasi yung may kasalanan sa iba yung proseso natin dito sa House. Kung tama yung proseso, baka tuloy. So under 20th Congress, mag-focus na sa trabaho ang mga We will kongresista. have to focus on the work. Sa akin is to have the president bring up his fingers. Yun, focus daw sa trabaho. Sabihin mo kay Tamba yan. Kung Goma, next. Ito dito ho tayo. Dito kay School Bukol. School Bukol. Dito ho tayo kay School Bukol. Okay? Dito sa inyo, reaction lang po sa SONA. So very satisfactory. As a matter of fact, I was delighted that the president mentioned about it. Satisfactory. Very delighted and impressed. Pambira,
Siguro almusal mo sa bahay nyo, budol. Di ba? Naalmusal siguro nitong umama na to sa kanila, puro pambubudol. Kaya pagka naririnig niya yung pambubudol nitong si Bangag, enjoy na enjoy siya. Delighted daw siya. Impressed daw siya. Alin, saan? Sa pambubudol ni Bangag? Anak ng toko. And how the public works is going to be projected. Okay. Okay. Sir, what can you expect from your bilang the new minority leader po? Expect to scrutinize everything. Expect to pabagsakin ang Senate President para ako papalit, sabi mo. Hinihintay namin yung sagot eh. Sorry lang tayo, hindi natin narinig. Eto, dito tayo kay Bakulaw. Sinong nakamiss? Sinong nakamiss kay Jinky Bakulaw? Magtaas ng kamay. Paano ba yan, madam? Yung yung antipara mo na hinanda para sa impeachment trial, hindi mo masusuot. Yan ang sinasabi natin. Di ba masyado kayong atat? Pakinggan natin to si Antipara. Perhaps he's just emphasizing the long-standing principle of separation of power. And in relation dun sa naging pronouncement ng Supreme Court that the impeachment is unconstitutional, the Speaker is just trying to emphasize the exclusive power of the House of Representatives to initiate all impeachment cases. Would that be the main argument or highlight of the motion for reconsideration? I believe that that would be one of the main arguments which we will be highlighting really in our motion for reconsideration. But of course, I wish to articulate, we respect the Supreme Court, and nonetheless, we will uphold our accountability of public officials. So Ingatan mo, madam. Hinay-hinay ka sa pagbanat. Baka may kalalagyan ka. Kasi rini-record namin mga sinasabi mo. Kasi baka, di ba, ikaw na susunod kay Larry Gadon. Huwag niyong anuhin yung Korte Suprema. Kung hindi natin kikilalanin ang Korte Suprema bilang sila talaga nga yung final shot caller kung ano man nangyayari sa ating bansa pagdating sa saligang batas, wala na. Pati 1987 Constitution, basura na natin yan. Anak ng Petrang Garapata, lahat na lang ng mga kung tawagin yung mga legal luminary na gumraduate, hindi sa sa online, yung ika nga lockdown attorney, yung Quezon Soto lockdown attorney. Yung ating mga maestrado sa Korte Suprema, sila dapat ang pakinggan natin. Okay? Tuloy mo, Bakuls. Yes, we are. Prosecutors. Yes, we are. Hindi kayo nawawala ng loob as what Speaker. Ang pangit ni Luis Tro. Hindi naman sa hindi ko naman sinasabing ika nga, 'di ba? Yung tipong hindi siya maganda. Sinasabi ko lang pangit to talaga siya. 'Di ba? Ang dami ko na nakitang babae. Pero madam, bakit? Siguro dahil yan sa ugali, no? Kasi pagka pangit ang ugali mo, gaganda ka. Yang si Attorney Trix. Hindi ko sinasabing pangit si Attorney Trix. May edad na yan si Attorney Trix. Pero kung tignan mo dahil mabait ang kalooban, gumaganda siya. Itong si Bakulaw, kung kahit anong itapal niya sa pagmumukha, tignan nyo siya mga kababayan, parang nadapa sa espasol. Ang kapal ho ng makeup niya. Itong si yan ang gandang Pilipina, Attorney Trix. Kayo na ho, umusga, di na ako. Wala nga naman, sabihin ng bias ka kay Attorney Trix kasi DDS yan. Taga-suporta yan ni Tatay Digong. Hindi kayo umusga. Sino maganda sa dalawa? Kasi pagka ikaw, busila ka ngayong kalooban, magre-reflect yan sa pagmumukha mo. Pero ikaw, kahit na nung ganda mo, saksakan ka na sama ng ugali. Lalabas at lalabas yan sa iyong pagmumukha. Yan sigurado natin dyan. Tuloy mo, tapos na pala to si Bakuls. Next, ito si Kiko Match. Itong si Natong down ngayon, walang red Tama lang. Dapat nga, di lang nga yung zona nito, dapat lahat ng zona ganito. Dapat ganyan talaga. Wala nang red carpet, basic na red carpet na yan. Di ba, simple lang. Pagka lahat ng Pilipino afford nang maglakad sa red carpet, mag-red carpet kayo dyan. Pero habang merong isang Pilipinong nagugutom,
I-rolyo ko yung red carpet na papalo ko sa ulo nyo isa-isa. Mga walang niya kayong mga congressman at senador kayo. Di ba? Pagka nag-red carpet pa sila dyan, tapos ang daming nagugutom, kagaya niyan, kakatapos ng bagyo, ang dami pang bahagi ng ating bansa ang lubog sa baha. Tapos kayo lalakad-lakad sa red carpet. Pag nagpunta ako sa batasan, irorolyo ko yan, ipapalo ko sa inyo isa-isa. Mga walang hiya kayo. Pero itong si Kiko Matching, hindi ko papalo. Siyempre, sang-ayon sa atin yan eh. Kasama natin siyang mamamalo. Di ba? Sabi niya, tama lang, dapat walang red carpet. Approve sa atin yan, no? Wife lang, di ba? Sen, what's your wife? Si Michelle. She's, Dinidiligan pa niya yung kanyang mga pechay. Di ba, Sen? Yung pechay ni Ate Shawi, dinidiligan pa niya. Bago siya umalis ng bahay, she'll make sure na yung pechay niya well hydrated. Tanim na pechay. Tigilan nyo yan ha. Si Sen Kiko, farmer yan. Meron siya 3 pechay na tanim sa bakuran niya, kaya farmer na yan. Umala sa'yo. Sen Kiko, basta yung pechay ni Ate Shawi, dapat well hydrated yan. Pag uwi ng bahay, talagang makita mo, malabong. Malabong ang tubo ng pechay namin. Ay, nako. may inaasikaso. Hindi. No. Busy. Tsaka, tatlong dosenang dalawang dosenang soda na ata. Yabong mo kasi. Sawa na siya eh. Kasi 2 dosenang sona na yata to. Nukunukan to. Ito talaga yung sabihin mo, yung pechay niya, well hydrated niya. Wisit ka, oo. Eto na. Dito na ho tayo. Mamaya na natin panoorin yung iba. Dito ho tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Ito ho yung malaliman na talagang babalagbagin niya dito. Si Atty. Harold Respicio. Chairman George. Namimiss nyo na ba si Atty. Harold? Sarap batukan, no? Sabi ko sa inyo, hindi mapagkakatiwalaan yung na yan. Yan lakambini na yan. Karakas pa lang yan eh, di ba? Nung nanalo siya. Di ba? Nung pagkapanalo niya, sabi niya? Chairman George! Pati na tayo, Chairman George! Magtulungan na tayo, Chairman George! Para sa ikabubuti ng ating bansa! Yeah. Nung hindi siya idiniklara, Chairman George Garcia, makukulong ka na ng panghabang buhay. Anak ng tokwa, good time tong mama na to, sabi ko sa sarili ko. Hindi natin mawari kung pula ka ba o itim ka, puti ka ba o ewan. Kaya nung nakita ko siyang gano'n, naku, itong si Atty. Harold Respicio, sabi ko, pero parang tangilid ata to ah. Parang bumabaling ata to kung saan-saan ah. Compare dito sa palitan nila na to nitong si Atty. Trix at saka siya talagang makikita nyo ho kung kanino talaga itong mama na to. Pakawala ito, pakawala. Pakawala ng nanay at tatay niya. Care of PTV, making sure that there were particular shots. Kasi when we did the inaugural shoots, maraming mahahaba masyado na positions. So we wanted a tighter camera work for Sona. I think we succeeded in that one. Yeah. I remember during the first Sona, there was a lot of parang creative directing talaga. Who was the director at that time? No, it was primarily PTV. PTV Wala lang yun. Because lang former President Duterte meron Si the famous director. Who was the director at that time? He had 2. Yeah, Brillante Mendoza. Yes. That's why I was thinking for President Bongbong Marcos, some of the shots were creative pero hindi kayo nag-hire ng We were, I don't think there was director. really any time kasi it was the first Sona. Most of the staff were still carryover from the Duterte administration. Well, any interesting trivia that President Bongbong Marcos would do to prepare himself? It was my first time to hear from Secretary Edwin na si President Pinoy pala nakikinig sa music. Anong kind of music? Classical? Jazz yan Pop? Jazz. Okay, interesting. Sa Pinoy, mga Filipino, mga... Mahilig pala sa music itong si Umbihira. Mahilig sa music itong si Panot. No? Teka lang tanggalin ko lang tong nito.
Yaon, ganda. Lively songs. What about Lively songs. President Sa Bongbong amin Marcos? kasi, it was the first SONA, so medyo high pa from the victory in the elections. So most of it was glad handing. Really was there's so many people kasi still congratulating him. Right. There are so many people who were coming up to him and talking to him. So there wasn't really very much time. Ang alam ko lang, the only advice that we had to give him was, "Sir, get a good night's sleep kasi busy tayo the whole day." And we all had to be up really early in the morning kasi we had to be bussed to the site. National Museum kami for the inaugural. But sa SONA, ganun din because of the security measures naman. And most of us hindi kami sanay. So, wala ngang allocated na room. Sometimes you would be allocated rooms, diba? Holding rooms for cabinet and all that. We did have one for the cabinet, but none for individual secretaries. Okay. I think in the subsequent ones, meron na. Well, Vice Mayor Harold, as a fellow Ilocano, ano yung pinaka malakas sa'yo na dating sa mga SONA ni President Bongbong Marcos, whether it's the first or any of the last two SONAs? Siyempre, love na love natin yan, si PBBM. Galing sa region. Siyempre. Naknanto ako pagka talaga ito sumalansan eh. Ako, Brad, ako umamin ka na lang. Ako matagal na kitang pinagdududahan ha. Ng mga Ilocano at kakulay pa natin, ang gwapo-gwapo niya. Noong 2020. Taga Ilocano rin ako. Okay. Medyo iniwan ka ng dark complexion, madam. Love na love namin siya, lalo na't magkasama sila ni Sarah noong 2022. Eh ngayon, medyo nalulungkot kami. Nag-aaway si Mommy at Daddy. So, excited na excited kami noon kasi ang promise ni PBBM was dalhin niya yung civilized government. Sabi niya noon, and civilized government nga ang nakuha natin. Chill na chill si Sir. Walang masyadong big waves, pero so far kapag titingnan mo yung economic metrics, ang ganda. Mas mababang poverty, mas mababang inflation, GDP mas... Doon pa lang sa unang sa unang halimbawa mo, mababa ang gutom. Babatukan kita. De, joke lang. Kayo naman, oo. Hahambalusin. Joke lang. Ikaw naman, masyado ka. Bumaba nga ba ang gutom? Tanungin natin mga kababayan natin dito sa PH Update. Bumaba nga ho ba ang gutom? Kagaya ng sinasabi nitong si Attorney Harold Respicio. Ikaw, Attorney, ha? GDP mas mataas. Inflation, bumaba daw. Kumusta presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa merkado? Oh. Sa papel, oo. Sa tingin natin, magaganda yung mga numero na yan. Madali pipikiin yan. Survey nga, napipiki eh. Yan pa kaya? Medyo nagkakaroon lang ng deficit pagdating sa collection, pero maayos po lahat ng economic indicators. At nag-a-align siya sa... Kung maayos lahat ng economic indicator, tapos ang daming naghihirap, ang daming walang trabaho, at daming problema ngayon sa ating bansa. Ano problema, Brad? Saan napupunta pera? Saan napupunta yung progression na dapat sana makita kaugnay dyan sa mga economic indicators na yan? Isa ka pa, wag mo kami niloloko-loko. Malayo pa lang ang tain ng baka, nakikita na namin. Langya ka. Sa mga civilized nations. At civilized nations. Ipapasabunot kita kay Tio Moreno. De, joke lang. Baka hawain ako ni Sir Tio, tatakot tayo dun eh. Baka tayo laki ng katawan nun eh. Kita nyo naman yung katawan natin oh. Wala nga tayo kamaksel-maksel oh. Baka dikwasan tayo nun. O blackda na lang tayo. O tayo na lang. Utupad siya sa mga international law. Mas align na siya ngayon sa Amerika kaysa sa China. I think mas maganda yun. At saka, sinusuportahan niya yung South China Sea. Hindi po ba? Ine-enforce niya po yun. At saka masasabi rin natin, sabi ng ilan, hindi daw tama yung ginawa niya kay President Duterte, pero mas consistent yun sa international law. Pero ang medyo kinasasama ko kay PBBM, medyo hindi daw niya nakokontrol yung mga nasa baba. Although chill siya, sir. Civilized siya na tao, pero maraming chismis na pinupolitika yung mga kalaban nila sa politiko. Siya as a person, parati po niyang reconciliation na tayo, parati niya po yung inuulit hanggang ngayon. Pero pinoprosecute po yung mga kalaban eh. Oh. Halimbawa, pagdating sa akin, noong eleksyon, may kaso ako ngayon, Chairman Georgie. Meron akong kaso ng fake news. Mapapalong ata ako. Kampi ko si President Marcos nung nakaraan. Love na love ko yan, pero bakit niyo po kami inaapi? Ganon din po.
Kung sinasabi po nila na tama yung pag-prosecute internationally against kay President Duterte at ganun din yung ginagawa nila kay Sara ngayon, pero parang hindi natin mawawala yung kulay ng politika sa mga hakbang na yan. Ang masasabi ko lang kay President Bongbong Marcos, you're doing great well, sir. Yung sinabi mo na magiging... O yan yung kaso niya. I-atras nyo na. You're doing great, sir. I-atras nyo na yung kaso ni Atty. Harold Respicio. Civilized and fresh at natawa lang to si Atty. Trix. Ibang klase itong mama na to Sinamasamahan pa namin to doon sa mga kaso niya, pinaglalaban niya. Ngayon, you're doing good, sir. Anak ng Petrang Garapata. Di good luck na lang sa'yo, Brad. Na ball president ka, ginawa mo po ng maayos yan kasi lahat ng economic indicators natin maayos. Pero yung kulay ng politika, medyo nagdadalawang isip ang taong bayan yan. Lalo naman po ang mga Pilipino nadadala pagdating sa politika. Yun yung primary narrative ng ating political landscape. Ang laking ngiti ni tawang-tawa na dito si Attorney Trixie sa'yo Pero kung yun nga, before we had both of you sit down here, si Governor Ben, yun yung bilin niya na nasabi niya, sana kung merong makikita dito sa message sa fourth zona, it's to stop the politicizing na sobrahan daw ng politiko itong admin. I just want to ask nga, sabi nga ni Vice Mayor kay Trixie, is it true that it's being politicized? Sara is being politicized, to your view? Well, they're all politicians, so politicization is not a surprise. However, so Baba, why is Sara complaining so much about she is being politicized when she as you mentioned... she doesn't say politicized. She says persecuted. So there's a difference. Kung politika lang it is politicized in the sense that she seems to be the leading candidate. That's what all the surveys say. So as the leading candidate, you automatically have a bullseye on your forehead. So she's not saying anything new, and I don't think anyone is saying that hindi totoo yun. So, I mean, let's face it. Look at the decision of the Supreme Court in the impeachment case. I know you don't agree. No, I have no... I think it was a well-written decision. It was. Legally sound. It might... Vice Mayor was saying that si Presidente Marcos is very civilized. It jives with his personality that he doesn't want to do impeachment. Maybe that falls... That's true. That aligns. In that sense, Sara and Bongbong are aligned in that they don't want an impeachment case moving forward. However, the statement from Malacanang says that they don't agree with the decision, but they respect it. So in that sense, yun talaga yung comms ni PBBM. It's always been, we respect, but we disagree. So ganyan talaga siya magsalita. The other people who speak on his behalf, they don't quite get the flavor of what he actually wants to project. But tama si Attorney Harold. But I do have some reservations on the decision. But anyway, what we've always said, I've always maintained the view that Supreme Court decisions are so esoteric, people will follow anyway. I mean, because based on our Constitution, we have no choice but to follow the Supreme Court. They have the last say. But we also have a say, hard cases make... Ikaw naman na attorney, so historical. Ano ba choice natin? Tanggalin na natin Korte Suprema. Executive, legislative na tayo. Huwag na tayong magkorte. Bad law. So, it's one of that's those. also true. You can say the same thing for the United States. That's when correct. They overturned That's correct. Roe But versus that's Wade, why right? there's no... At tingin nyo ba dalawa, babaguhin ng Senado yung decision, or will they defy the Supreme Court? Para sa akin po, gusto ko si President BBM mag-focus ka lang, sir, sa mga magaling mong ginagawa. Ang galing mo sa economics, ang taas ng mga metrics natin, ang galing mo sa peace and order, at least wala na yung mga tokhang parati na rinireport. Aray ko, Atty. Harold Respicio, ano bang nangyari sa'yo? Tinabunan ka lang ng kaso, pumiok ka na kagad. Kasi wala na daw yung tokhang na laging nababalitaan. Brad, peace and order baka mo. Diyan ba sa lugar nyo, wala bang nagdodrogi dyan? Anak ng Petrang Garapa. Huwag ganyan. Huwag ganyang baboy niyan, Atty. Harold. Kung gusto mong ganyang klaseng baboy yan, pwede naman namin gusto mo? Strike 1. Ay, strike 2 ka na pala. Mamaya, pag naka-strike 3 ka na, babalagbagin ka na namin dito sa PH. Dito lang yan ka, Atty. Harold Respicio. Hindi ko alam, scripted to na pag-usapan. Ikaw, pro Duterte ka.
Oh, I mean, ikaw doon ka sa mga naratibo ni Marcos, ikaw naman para ka doon sa naratibo na bilang isang kritiko ng Marcos, okay? Hindi ko alam kung ano yung arrangement dyan sa interview na yan. Pero base sa nakikita ko na to, Harold Respicio, good luck na lang sa kaso mo. Kung ano man ang lumabas sa bunganga mong yan, kailangan pa nating ipagtanong sa mga kababayan mo dyan sa Maria Mercedes. Tama ba Maria Mercedes pangalan ng lugar nila, di ba? Oh. May pinaparinggan ka ba? But I want to ask later siguro isa-isahin natin yung mga reforms na yan. Kasi when you say economics, the President used to occupy the post of Agriculture Secretary before it became Secretary Kiko Loren. And kasama sa campaign promises was the 20 peso kilo rice. And here on Billionaire News, I had as our guest the administrator of the National Food Authority, who said that to sustain the 20 peso kilo rice, they have to subsidize. Exactly. So, ano ba nangyari with that campaign promise? Well, first of all, ano ba ang reach ng Kadiwa, yung mga rolling stores na yan? 15% lang ng especially in the rural areas. 15% lang ang inaabot ng mga merkado. Bukod pa diyan, Metro Manila, saan lang naman ang availability ng Kadiwa. So Kadiwa really is a small project with a lot of publicity. So plus, yun na nga, subsidized. Because they cannot afford to cover more than just 15% of the, at least market reach. Hindi nila kakayanin. Kasi nga, heavily subsidized sila. They buy expensive, they sell very, very cheap. And they don't buy at source. Bakit hindi mo sagutin yan, Attorney Harold Respicio? Yan na lang Kadiwa na yan. Baka, di ba? Maganda ekonomiya, bakit kailangan pa natin ng Kadiwa? Mura pagkain, bakit kailangan natin Kadiwa? Kontra lahat sa yung lohika ng sinasabi nitong si Attorney Harold Respicio, kontra sa realidad, I mean, they don't buy directly from the importers. Well, they buy from the importers at jacked up prices already. They don't even buy from our local farmers because the NFA is constrained under certain COA regulations. Hindi pwede ang broken rice. Hindi pwede yung, they have to get a certain quality of rice. So, again, limited din yung purchasing power nila with regard to locally produced rice. So, a lot of that is imported. So, we're leaking money just to be able to say na nagpababa sila ng presyo ng bigas. But Attorney Trixie, you were part of the campaign of President Bongbong Marcos. Wala ba nag-advise sa kanya na wag i-promise yung 20 peso Actually, meron. per kilo rice? And this was also revealed by Vice President Sara in one of her press conferences. She said that she was actually there. I think they were on a plane and he was being told na hindi kakayanin ang 20 pesos na bigas because to be able to be fair to our farmers, we have to buy it at least 22 pesos per kilo, 22 to 24 pesos per kilo. But he just said, sige, di bale, mas catchy kasi ang 20 pesos na kilo ng bigas. Baka may secret formula ka. Kasi sa mag-promise si BBM din ng panahon na yun, medyo too good to be true po. Pero in fairness kay PBBM, he did all that he could para mapababa yung presyo ng ating basic goods. Inflation is low, kasama na dyan yung bigas. Anong ginawa niya para mapababa yung presyo ng bigas? Nag-open siya ng importation ng bigas. Kapag mas maraming supply, mas mababa yung presyo ng bigas. At saka nag-improve din siya sa agriculture para ma-improve yung ating production. Mas improve yung production, mas maraming supply, mas bababa yung bigas. Mas bumaba po in general yung presyo ng bigas. Pero sir, medyo OA yung 20 per kilo. Huwag tayong mangako masyado. Sabay cambio itong si Attorney Harold. Nako, huwag mo nang ipagtanggol. DA Secretary yung pinagtatanggol mo. Anong nagawa niya para sa mga magsasaka? Ito naman si Attorney Harold Respicio. Pinagmumukha nyo naman tanga sa... Hindi siya nasasalita, ha? Meron kasi akong taga-audit dito. Sabi ko sa kanya, pagka medyo sablay na ako, sabihan mo ko. Kasi minsan nadala tayo ng emosyon natin eh. Ako sinasabi ko dun sa yung yung ombudsman ko, internal ombudsman. Pagka meron ka napanood na medyo sablay sa akin, banatan mo ko. Walang problema yan, sabihan mo ko, sablay yan PH, sabihin mo sa akin kagad. Para makorek natin kasi nagkakamali tayo, tao tayo eh. Hindi tayo perfect, ika nga. Siya lang ang perfect, si Attorney Harold Respicio. Di ba, Attorney?
So kapag hindi natin Bakit nga i-reach. ba mangangako pa siya? Trixie, let me ask you one question. The inflation rate Ano na eh, sure win na eh. Kumbaga, ano na lang, kumbaga, panalo na siya noong 2022 eh. Hindi natin malaman na pampalaki ng itlog niya o ewan. Di ba? Papangako ka ng 20 pesos na bigas. Brad, panalo ka na. Para saan pa? Gumawa ka na lang ng sakit sa ulo. Di ba? Literal na sakit. Sa bagay, kung hindi mo man ginawa yan, gagawa at gagawa ka pa rin. Malamang noong mga panahon na yun, kung hindi man bigas na pagdiskitahan mo, baka pulburon. right now is what? It's below Below 4%. below 4%. It's within that 2% achievable to rate of 3, between 2 to 4%. So with that, with your inflation rate at that range, you don't have to worry about the 20 peso because the prices are going down anyway. Supposedly. But prices of food are still high. Yeah. Kasi ang problema, yung supply and logistics system nga. Yung supply and logistics system is something that he promised in the campaign as well as in his first SONA. Meron pa siya yung sa poultry, science and technology, innovations dun sa poultry, and especially nga, so supply and logistics system, how is he doing? Nangako ng 500 na cold storage, ilan na ang nagawa niya sa 3 taon? 50. May daya pa yan. Okay. So, clearly walang R&D. Ano maka-question Walang R&D dun sa science and technology pagdating dun sa pagdating Di ba, Paano mo makukontra yan, Atty. Harold Respicio? Kaya nagmumukhang clown dito si Atty. hindi naman to Harold eh. debate. Hindi That's why we naman have this debate. conversation. Alam nga natin yan si Attorney Oo. Harold. Eh. We're with him in his fight dun sa sa Comelec, and we're very supportive of his cases. To be fair, But, kay PBBM, madam, he has good intentions. Kalakihan ng presyo ng ating basic goods is from agriculture, production, papunta sa market. And ang laki ng inilaan niyang pera para sa infrastructure from farm to market. Natupad ba? Yun po ang question. Titignan po natin yan, pero he has the good intentions. Unfortunately, good intentions will not feed us. Oo. So, doon sa poultry, wala yung R&D. Hindi po natupad. And mostly, it's coming from the private sector. So, nakikita natin, medyo may daya talaga yung mga statistika But Trixie, dito. the infrastructure that you're mentioning, the logistics infrastructure, I think it's I'm not defending BBM, but at least it's on the way. That's really a problem. The cold storage is an issue talaga. Di ba, ever since? It's built 50, so that's 10%. So, do you see it... in 3 years. In 3 years. Yung 50 na yun, that's 3 years since 2022. So, question is, why don't you Di just pa do... sigurado I yun. know for... Kasi yung presidente na yan, may pagkasinungaling yan. Kung ano man lumabas sa bibig niya, kunyari sinabi niya, naka 50 kaming ganito. Wag ko kayo basta-basta maniniwala dyan. Kasi ano yan eh, ika nga mambubudol yan eh, di ba? Lahat ng sasabihin niyan, kailangan siya sa atin, suriin. Hindi basta-basta tanggapin na ganun-ganun na lamang. One private equity firm that is invested here in the Philippines to really focus on cold storage. Is that something that you see this Marcos administration improving and adding more cold storage to lower the food prices as you mentioned? It's what they should be doing. Kasi unang-una, hindi lang yan campaign promise. Talagang kailangan natin yan. We have farmers overproducing. They actually have so much, but it doesn't get to the market or it doesn't get to the market on time. So there is this huge gap in between farm and market. Most of the time, when we think of infrastructure, roads yan. Pero rin totoo niyan, ang kailangan truck, kailangan saan iimbak, saan yung bagsakan. Doon sa promise ni PBBM, dadagdagan daw yung mga bagsakan. Hanggang ngayon, promise pa rin yan. So yun yung problema doon sa sa overpromise na naman si Pangulo, medyo mabagal yung Are kanyang you saying that implementors. he tends to overpromise and overpromise and underdeliver? Well, look at the 3 years. Doon sa tatlong lang. Overpromise, underdeliver. Yun, kung gusto mo, paano maisasalarawan sa iilang salita ang administrasyon ni Marcos Jr.? Overpromise, underdeliver. No deliver at all. Ngayon, even dun sa pagdidistribute sa land reform, hindi siya umaabot sa mga quotas or targets for the year. So I don't know what the gap is there, but in those three instances which were in his first SONA, lahat yon fail for 3 years. Sa bayan namin, Ma'am Reyna Mercedes, yung cold storage Ayun, sorry. Di Maria Mercedes, sorry. Reyna Mercedes pala, sorry. Kakapasa lang namin. Kaninong project to? Sa Kay Bongbong Marcos, Department of Agriculture. Kay Bongbong Marcos, Department of Agriculture. Para pag nasasalita ka galit, lagi ka na
galit, Brad. Ano ba yan? Gusto lang namin last week ng resolution para tanggapin yung Anong cold epekto storage. ng cold storage sa inyong lugar? Gagawin pa lang po. Gagawin pa lang. Tatanggapin pa lang po namin. At There kami you ay go. umaasa na mapapababa niya. So, Hindi siya Well, kasama dun sa 50. Oo, pero speaking of promising or over-promising allegedly, in the past SONA, na-mention din yung flood control projects. Explicitly mentioned. Yeah. But now, 1 week before the SONA, nakita natin matinding baha. And this wasn't even a major typhoon. What happened to the flood control projects, do you think? Well, again, if you will remember the 20... Over-promise, no deliver. Diba? O ano na? O Atty. Harold Respicio. O flood control, baka sabihin mo sa bayan ng Reyna Mercedes, meron flood control. Baka doon lahat tinagay, doon sa lugar nito siya. 2024 and 2025 budgets. 2025 is contested. But 2024, there were a lot of diversions because they needed to fill up 800 billion pesos for ayuda. So, saan manggagaling yon? The other projects were left to, dun sa future collections. So this is the accusation by the opponents of President Yes. Marcos, that this was an election budget and not a social budget for our people. Yes, because even the programs for ayuda were not anything long-term. Right. They're dole-outs. And dole-outs, as you know, they don't lift you out of poverty. They'll get you through the day. But they will not get you through your life. What we needed were more, what we need even up to now, are bigger budgets for education. Lalo na yung free tertiary education, bumaba yung pag-spend para doon. And in fact, many of the schools are complaining na dahan-dahan na silang binabawasan since 2023. Yeah. And in fact, the 2025 budget, that was one of the contentious Yes. issues na they Education. had a lesser budget, but what the 2025 budget did was to add yung mga skills training in other departments and include it under the bulk of TESDA. education para pumasok yung Which was the tumaas yung regular budget supposedly. anyway. So it's really just creative accounting. But in the overall picture, they really had less for education. Now, the Duterte administration needed at least these two things. Is this the first time that the education budget, under the Constitution, the education budget Should be the highest all allotted the the time. highest? Yeah. So was that the first time, through creative accounting, they were able to maintain number one pa rin, but it's not really For education? instance, the infrastructure The PMA. projects that were supposed to be listed under DPWH, if related sa education, they counted it as an education budget. So, mapupuno talaga. It will become number one, the biggest budgetary allocation. But Just the to satisfy the actual- constitutional Yes. requirement, pero hindi talaga But the problem education. with when Vice President Duterte was Secretary of Education, not much was also moving during that time. Because they had to, well, there were things that had to be done. Unang-una, yung pag-decide, ano ba ang magiging curriculum? Is it culture-based? Is it science and technology-based? They went with the SNT. Of course, there's some people who medyo... SNT not- meaning Science and Technology? Supposedly. But that's part of the STEM. Yes, yes. So, that's consistent with the with the K-12. curriculum, Yeah. current. Kumbaga, walang pinagbago. Correct. There are proposals kasi for a culture-based Magaling talaga tong si curriculum Atomitrix. na still meron ka pa ring SNT. Pero it will be more geared, for instance, towards a Filipino learning method, and you will learn more about your country. You'll learn more, kumbaga hindi siya Western oriented. Yun yung proposal. It did not pass, but I think that kahit paano meron pa ring shifts in the approaches to the curriculum. Well, a lot of people are very optimistic under the new Education Secretary, Sunny, Sonny Angara. Do you think with this fourth SONA, there will be a mention about education sector, reforms in the education sector, and flood control? Because naalala ko yung sa sinabi ng mga ibang kongresista, gusto nilang tanggalin yung K-12 which is already an international standard. Because nung panahon namin, doon namin in-implement ang K-12, ang requirement ng standards abroad, especially in the European countries, dapat K-12 ka. Yeah. Kung hindi ka K-12, you're supposed, kulang ang pag-aral mo, they will not hire you. Yeah. Or So- even get into colleges. So if you were to venture, I guess, Vice Mayor Harold,
palagay mo, may mention ba ang educational reform? And then flood control. Very concerned ako sa flood talaga kasi Kung hindi makapasok din yung mga bata 1 week na, di ba? Kung tatanungin natin ating mga kababayan, Attorney Karen, gusto ba nila ng 2 taon na mas mahaba pang schooling? Ang mahal-mahal ng bilihin, ang mahal-mahal. Mag-lip balm ka muna tapos mag-foundation ka para mas kapani-paniwala mga